Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakang pagtakas ng mga bilanggo ang naganap sa kanlurang Libya sa gitna ng matitinding labanan sa pagitan ng mga armadong grupo. Ayon sa mga ulat, mabilis na lumala ang sitwasyon nang sumiklab ang kaguluhan malapit sa isang pasilidad ng bilangguan. Agad na inilagay sa mataas na alerto ang buong rehiyon dahil sa bantang maaaring magdulot ng karagdagang panganib sa komunidad ang mga nakatakas na bilanggo. Ang mga mamamayan sa lugar ay dumaranas na ng matinding takot at kaguluhan dahil sa patuloy na karahasan. Kinumpirma ng Judicial Police Authority na nakabase sa Tripoli ang malawakang pagtakas sa Surman Jail. Sa opisyal na pahayag nito, sinabi ng ahensya na naglunsad na ito ng masusing investigasyon upang malaman kung paano nagawang makatakas ng mga bilanggo sa gitna ng kaguluhan. Tiniyak ng mga otoridad na gagawin nila ang lahat upang matukoy ang mga pagkukulang sa seguridad na nagbigay daan sa insidenteng ito. Sumiklab ang mga armadong sagupaan sa dalawang pangunahing lungsod sa kanluran ng kabiserang Tripoli, partikular sa Zawiya at Surman. Ayon sa mga saksi, narinig sa buong paligid ang tunog ng mabibigat na putukan habang naglalaban ang magkakaribal na grupo para sa kontrol sa teritoryo. Nagdulot ang sitwasyong ito ng agarang pagkaparalisa ng transportasyon at pang-araw-araw na gawain ng mga lokal na mamamayan sa rehiyon. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa inilalabas ng pulisya ang eksaktong bilang ng mga bilanggong nakatakas mula sa Surman Jail. Gayunpaman, nagtatag na ang mga otoridad ng isang espesyal na komite na may tungkuling tukuyin ang pagkakakilanlan ng bawat tumakas at magsagawa ng kaukulang legal na hakbang laban sa kanila. Patuloy ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng seguridad upang mapabilis ang paghuli sa mga pugante. Sa kasamaang palad, nagbunga na ng pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan ang mararahas na sagupaan. Kinumpirma ng mga lokal na ulat na hindi bababa sa 3 sibilyan ang napatay, habang marami pang iba ang nasugatan dahil sa mga ligaw na bala at pagsabog. Muling ipinapakita ng trahedyang ito ang kawalan ng sapat na proteksyon para sa mga mamamayang naiipit sa walang saysay na labanan ng mga armadong paksyon. Nanawagan naman para sa kapayapaan si Salem Bar, isang lokal na pinuno sa bayan ng Zawiya. Sa kanyang pahayag sa Libya Al-Ahrar TV, binigyang diin niya na walang sino man ang tunay na nananalo sa ganitong uri ng marahas na labanan. Sinabi niya na ang bawat panig na nag-aakalang nagwawagi ito ay sa katunayan natatalo rin dahil ang pangunahing biktima ng kaguluhan ay ang kinabukasan ng kanilang sariling bansa. Patuloy na nakararanas ang Libya ng kawalan ng katatagan at matinding krisis sa seguridad mula nang mapatalsik ang dating diktador na si Muammar Gaddafi noong 2011. Sa loob ng mahigit isang dekada, nahati ang bansa sa iba't ibang armadong grupong nag-aagawan sa kapangyarihan at yaman. Dahil dito, lalong naging mahirap ang pagtatatag ng isang nagkakaisa at matatag na pamahalaan para sa mga mamamayan. Naganap ang mga sagupaan sa pagitan ng magkakaribal na armadong grupo sa mga estratehikong lugar ng Zawiya at Surman. Bagamat hindi pa malinaw kung sino mismo ang mga kasangkot at kung ano ang pangunahing dahilan ng kanilang paglalaban, malinaw na ang kawalan ng sentralisadong kontrol sa seguridad ang nagpapahintulot sa mga grupong ito na maghasik ng karahasan ng walang takot sa kaparusahan. Ang lungsod ng Zawiya na matatagpuan humigit kumulang 40 kilometro sa kanluran ng Tripoli ay may napakahalagang papel sa ekonomiya ng bansa. Dito matatagpuan ang Zawiya Refinery, ang pinakamalaking gumaganang planta ng langis sa Libya na may kapasidad na umabot sa 120,000 bariles bawat araw. Ang anumang banta sa seguridad sa lugar na ito ay maaaring magdulot ng matinding krisis sa enerhiya. Dahil sa lumalalang sitwasyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Zawiya Oil Company sa Facebook page nito. Mahigpit nitong pinayuhan ang lahat ng manggagawa na mag-ingat at iwasan ang mga lugar kung saan nagaganap ang mga sagupaan, pati na ang mga daang patungo sa mga ito. Layunin ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado sa gitna ng hindi tiyak na sitwasyon sa seguridad. Samantala, mabilis na kumalat sa internet at sa mga lokal na telebisyon ang mga bidyong nagpapakita ng makapal at maitim na usok na pumapailan lang sa kalangitan ng Surman at Zawiya. Naririnig din sa mga bidyo ang sunod-sunod na putok ng mabibigat na armas na nagpapatunay sa tindi ng laban ng nagaganap sa mga residensyal na lugar. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga residenteng hindi makaalis sa kanilang mga bahay. Inilarawan ni Surman Mayor Mohamed Abusnina ang kalagayang makatao sa lungsod bilang napakasama.
Ayon sa kanya, nagdulot ang mga sagupaan ng malubhang pinsala sa mga infrastruktura at ari-arian ng mga mamamayan. Gayunpaman, sinabi niyang kahit paano ay nagkaroon ng pansamantalang katahimikan matapos magtalaga ng isang neutral na puwersang panseguridad upang mamagitan at mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Ang matinding pinsalang idinulot ng labanan sa mga kabahayan at pasilidad ng kuryente ay nag-iwan sa maraming pamilya na walang sapat na supply ng tubig at kuryente. Maraming residente ang napilitang pansamantalang lumikas upang makaiwas sa panganib. Ang kawalan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan ay lalo pang nagpapahirap sa pamamahagi ng pangunahing tulong sa mga apektadong pamilya. Nakatulong ang pagpapadala ng neutral na puwersa upang mapahupa ang tensyon sa Surman, ngunit nananatili ang pangambang maaaring sumiklab muli ang labanan anumang oras. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga lokal na leader upang makahanap ng pangmatagalang solusyon at maiwasan ang panibagong pag-atake ng mga armadong grupong nagnanais samantalahin ang kasalukuyang kahinaan ng lokal na pamahalaan sa rehiyon. Ipinapakita ng malawakang pagtakas na ito mula sa bilangguan ang malaking hamon na kinakaharap ng sistema ng hustisya at seguridad sa Libya. Ang kakulangan sa kagamitan at sapat na pagsasanay ng mga guwardya sa bilangguan, kasabay ng panggigipit mula sa mga armadong grupo, ay nagpapadali sa pagtakas ng mga mapanganib na kriminal na maaring magdulot ng higit pang kaguluhan sa komunidad. Nagpahayag din ng pagkabahala ang iba't ibang sektor ng lipunan sa Libya tungkol sa posibleng epekto ng pagtakas na ito sa pangkalahatang seguridad ng bansa. Nangangamba sila na maaaring sumali ang mga nakatakas na bilanggo sa mga armadong paksyon upang makakuha ng proteksyon. Maaari nitong lalo pang palakasin ang mga rebelding grupo at pahabain ang proseso ng pagpapanumbalik ng kapayapaan sa buong bansa. Bukod sa usapin ng seguridad, nagdudulot din ng pangamba sa pandaigdigang merkado ng langis ang banta sa Azawiya Refinery. Bilang isa sa mga pangunahing tagapagluwas ng langis, ang anumang pagkaantala sa operasyon ng Libya ay maaaring magpataas sa presyo ng krudo sa buong mundo. Magiging karagdagang pasanin ito para sa maraming bansang kasalukuyan ding nakikipaglaban sa matinding epekto ng inflasyon sa kanilang ekonomiya. Sa kasalukuyan, patuloy ang paghahanap ng mga autoridad sa mga tumakas na bilanggo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga checkpoint sa mga pangunahing kalsada. Nanawagan din ng pulisya sa mga mamamayan na agad ipagbigay alam sa kanila ang anumang kahina-hinalang aktibidad o tao sa kanilang lugar. Itinuturing na napakahalaga ang pakikipagtulungan ng komunidad upang muling maibalik ang kaayusan at seguridad. Sa kabila ng takot at pinsala, ipinapakita ng mga mamamayan ng Zawiya at Surman ang kanilang katatagan. Maraming lokal na organisasyon ang nagsimula ng maghatid ng tulong sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng labanan. Ang kanilang pagkakaisa sa gitna ng krisis ay nagbibigay ng pag-asang malalampasan din ng bansa ang mahabang panahon ng kaguluhan at makakamit ang isang mas masagana at ligtas na kinabukasan. Sa pagtatapos, muling ipinapaalala ng trahedyang ito sa kanlurang Libya sa buong mundo na nananatiling mailap na pangarap ang kapayapaan para sa mga Libyano. Hanggat walang matatag at nagkakaisang pamahalaang may ganap na kontrol sa seguridad, patuloy na magbabadya sa bansa ang panganib ng karahasan. Isang mainit at lubhang mapanganib na laro ng diplomasya at banta ng digmaan ang patuloy na nasasaksihan ng buong mundo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa nakalipas na mga buwan, naging tatak na ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ang pabago-bagong mga desisyon hinggil sa pag-ataking militar. Nagsisimula ito sa matinding banta ng pagwasak, ngunit bigla siyang nagpapasyang huwag ituloy ang operasyon sa huling sandali upang bigyang daan ang mga bagong negosasyon. Ang ganitong estratehiya ng pag-atras at pagsulong o ang tinatawag na bigla ang pagbaliktad ng desisyon ni Trump ay nagdulot ng matinding kalituhan hindi lamang sa kanyang mga kaalyado kundi maging sa pamahalaan ng Tehran. Sa ulat na ito, hihimayin natin ang sunod-sunod na pagkakataon kung kailan muntik nang sumiklab ang isang malawakang digmaan sa gitnang silangan na napigilan lamang dahil sa pabago-bagong mga desisyon ng leader ng Amerika na nakatawag ng pansin ng buong mundo. Balikan natin ang mga pangyayari noong ika-6 ng Abril. Sa isang pagpupulong para sa mga mamamahayag sa White House, naglabas si Trump ng isang nakakagimbal na banta. Sinabi niya na mayroon silang planong gamitin ang buong lakas militar ng Amerika upang wasakin ang lahat ng tulay at pasilidad ng kuryente sa Iran bago sumapit ang hating gabi ng susunod na araw. Nagbabala pa siya na tuluyang mabubura sa mapa ang bansa kung hindi bubuksan ang kipot ng Hormuz.
Ngunit isang araw lamang matapos ang nakatatakot na pahayag na iyon, noong ika-7 ng Abril biglang nag-anunsyo si Trump ng 2 linggong tigil putukan. Ayon sa kanya, nakiusap sina punong ministro Shehbaz Sharif ng Pakistan at hepe ng hukbong katihan na si Asim Munir na ipagpaliban ang pag-atake. Ito ay kapalit ng pangako ng Iran na agad at ligtas na bubuksan ang mahalagang daanan ng langis sa kipot ng Hormuz para sa lahat ng barko. Sa panig naman ng Iran, kinumpirma nila ang pagtanggap sa 2 linggong tigil putukan, ngunit nagbigay sila ng ilang paglilinaw. Ayon sa Tehran, ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz ay kailangang dumaan sa koordinasyon ng kanilang militar at sasailalim sa ilang teknikal na limitasyon. Taliwas ito sa pahayag ni Trump na walang kondisyon ang kanilang pagsunod. Gayunpaman, pansamantalang humupa ang tensisyon sa rehiyon at nagkaroon ng kaunting panahon para sa diplomasya. Hindi nagtagal ang kapayapaan dahil noong umaga ng ika-21 ng Abril, nagbanta muli si Trump na hindi na niya palalawigin ang tigil putukan. Idineklara ng Pangulo ng Estados Unidos na maglulunsad ang kanilang mga puwersa ng isang malawakang pambobomba sa mga kritikal na infrastruktura ng Iran kung walang malinaw at permanenteng kasunduang mararating ang dalawang bansa sa lalong madaling panahon. Ngunit sa hapon din ng araw na iyon, ilang oras lamang bago sumapit ang itinakdang oras ng kanyang banta, muling umatras si Trump. Inanunsyo niya ang pagpapalawig ng tigil putukan ng walang tiyak na takdang panahon. Sinabi niya na hiniling muli ng Pakistan na bigyan ng pagkakataon ang mga pinuno ng Iran na makabuo ng isang nagkakaisang panukala para sa negosasyon. Dahil dito, pansamantalang ipinagpaliban ang planong pag-atake sa hating gabi. Ang marupok na kasunduang ito ay tuluyang nagwakas noong ika-8 ng Mayo. Inatake ng militar ng Estados Unidos ang mga barkong nagkakarga ng langis ng Iran dahil sa paratang na nilabag ng mga ito ang pagharang sa karagatan. Agad namang gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga misil at drone laban sa mga barkong pandigma ng Amerika. Ito ang naging mitsa ng panibagong sagupaan sa kipot ng Hormuz noong araw na iyon. Noong ika-17 ng Mayo matapos ang kanyang pagbisita sa Tsina, naglabas na naman si Trump ng sunod-sunod na matitinding babala. Sinabi niya na naubos na ang oras para sa Tehran at walang maiiwang buhay o infrastruktura sa bansa kung hindi ito makikipagkasundo. Inihayag din ng kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos na nakahanda na ang isang malawakang pambobomba mula sa himpapawid na nakatakda sanang isagawa noong Mayo 19. Subalit isang araw bago ang takdang petsa ng pag-atake, muling inanunsyo ni Trump ang pagpapaliban nito. Ang dahilan ay may mga seryosong pag-uusap na nagaganap sa pamamagitan ng mga tagapamagitan mula sa Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sinabi ni Trump na mas ikatutuwa niya kung makakamit ang kapayapaan ng hindi na kailangang maghulog ng mga bombang wawasak sa buong Iran sa mga darating na araw. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap, muling nabigo ang mga negosasyon. Noong ika-23 ng Mayo, muling sinimulan ng Estados Unidos ang mga limitadong pag-ataking militar. Ipinapakita nito na ang bawat pag-atras ni Trump ay hindi nangangahulugan ng permanenteng kapayapaan, kundi isang estratehikong paghinto lamang habang pinagmamasdan niya ang reaksyon ng kanyang mga kalaban. Sumapit ang buwan ng Hunyo. Matapos ang 2 araw ng mainit na palitan ng putok, muling nagbanta si Trump noong ika-11 ng Hunyo. Sinabi niya na maglulunsad ang Amerika ng isang napakalakas na pag-atake sa gabi ring iyon upang agawin ang kontrol sa lahat ng industriya ng langis at gas ng Iran. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya at langis. Ngunit tulad ng mga nakaraang pangyayari, ilang oras lamang matapos ang matapang na pahayag ay nagpost si Trump sa mga daluyan ng pakikipag-ugnayan na nagpasya siyang kanselahin ang pagsalakay. Ayon sa kanya, nagkaroon ng malaking pagsulong sa mga talakayang umabot na sa pinakamataas na antas ng pamunuan ng Iran. Dahil dito, napagpasyahan niyang suspindihin ang mga planong pambobomba upang bigyang daan ang isang mapayapang resolusyon sa lalong madaling panahon. Ang biglaang anunsyong ito ay nagdulot ng agarang reaksyon sa ekonomiya. Umakyat ang mga pamilihan ng sapi sa Estados Unidos habang bumaba naman ang presyo ng langis sa buong mundo. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na wala pa silang pinal na kasunduan at hindi sila kailanman susuko sa mga usaping may kinalaman sa kanilang pambansang soberanya at sa mga hangganang hindi nila maaaring tawirin sa anumang negosasyon. Noong ika-17 ng Hunyo, lumagda ang dalawang bansa sa isang paunang kasunduan na nagtatakda ng 60 araw na negosasyon tungkol sa programang nuklear ng Iran. Ngunit noong ika-7 ng Hulyo, habang dumadalo sa pagpupulong ng NATO sa Ankara, Turkey,
Nagbabala muli si Trump na maaari niyang talikuran ang kasunduan at muling simulan ang pambobomba kung sa tingin niya ay hindi sapat ang pakikipagtulungan ng Iran. Ang babalang ito ay sinundan ng mga bagong insidente ng pag-atake sa mga komersyal na barko sa Kipot ng Hormuz noong unang bahagi ng Hulyo. Dahil dito, naglabas si Trump ng mga bagong kautusan para sa pag-atake habang binibigyang diin na tuluyan ng nawalan ng bisa ang kasunduan sa tigil putukan dahil sa mga agresibong kilos ng mga rebeldeng grupong pinupondohan ng pamahalaan ng Tehran sa buong rehiyon. Sa kalagitnaan ng Hulyo, naging mas madalas at mas matindi ang mga sagupaan. Halos araw-araw na binobomba ng militar ng Amerika ang mga base militar at daungan ng Iran. Bilang tugon, naglunsad naman ng Iran ng mga sopistikadong misil at drone mula sa iba't ibang panig ng gitnang silangan patungo sa mga base ng Estados Unidos. Nagdulot ito ng malaking pinsala at panganib sa mga sundalong Amerikano sa rehiyon. Noong ika-23 ng Hulyo, muling nagbago ang ihip ng hangin. Inihayag ni Trump na pansamantalang ititigil ang mga pag-atake upang bigyang daan ang diplomasya. Sinabi niya na nakiusap ang Iran ng may mabuting intensyon na ihinto ang labanan at maupo sa hapag ng negosasyon. Ang pahayag na ito ay muling nagbigay ng kaunting pag-asa na maiiwasan ng isang ganap at mapangwasak na digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit 2 araw lamang ang lumipas, noong Hulyo 29 matapos ang isang nakakagulat na pag-atake sa mga sundalong Amerikano sa Jordan, nangako si Trump ng isang napakatinding pagganti. Sinabi niyang dudurugin nila ang kanilang mga kalaban. Ngunit noong unang araw ng Agosto, muling nag-anunsyo si Trump na kanselado ang pagganti dahil sa isang bagong alok na pangkapayapaan mula sa kanyang mga kaalyado sa rehiyon na nagsilbing mga tagapamagitan. Sa huli, ang taktikang ito ni Trump ay nagpapakita ng isang komplikadong laro ng psikolohikal na digmaan. Sa pamamagitan ng pagbabanta at biglaang pag-atras, pinananatili niyang alerto at laging handa ang Iran habang sinusubok ang hangganan ng pasensiya nito. Ang tanong ng marami ay kung hanggang kailan magiging epektibo ang ganitong estratehiya bago tuluyang sumiklab ang isang digmaang hindi na mapipigilan sa rehiyon.